umaga. Oh, oh, karambola. Karambola. Okay. Balik tayo, Kalambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882 AM. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Lacsamana at paring Jonathan De La Cruz. May 27, 2024. Malapit na matapos ang Mayo. Malapit na matapos ang mga fiesta. Yes. Naka-attend ba kayo ng mga Matitindi ang mga piyesta ngayon. Piyesta ngayon. Ay, ito, babatiin ko nga pala yung galing lang ako dun sa Jensan last week. Na-miss ko yung Sarangani Bay Festival. Inimbitado kami ni Governor Ruel Sarap Pacquiao. ikaw. Di ako nakapunta. Sarap ang tuna dyan. Oo, sarap daw. Sabi niya, bumalik ka. Sir, wala akong pang aeroplano. Yan. Sasagutin niya. Ako Pero ang hindi, bahala. Nandyan ako, par. marami daw sila nakikinig sa ating ngayon. Ay, salamat. morning. Pag nandyan ako, seafood ako. Seafood. Oo. Pag if I seafood, I eat. Kain. Ay. Saka ang dami masasarap. Tsaka yung kinilaw dyan, talagang kinilaw na sariwa. the best. Oo. Yung sarangani bangus, Mm. parang Ano na halos yun? nakakapantay na nung bunuan. Global na yan. Global. Alam mo, nagkamali pa nga ako, nakilala ko si Governor Ruel Pacquiao. Sabi ko, kasi minsan nambobola ako na, sir, ang galing nyo nung boxer pa kayo. Ay, hindi po ako yun. Yung boxer. Yung Si Bobby pala yung isa. Oo. Tapos of course, si Senator. Hindi pala siya naging boksingero. Never. Never naging boxingero yun, pare. hindi ako naging boksingero. Sabi niya. Okay. Dinagdagan pa raw po ng 4 ang motorcycle taxi. Naku. Apat. Sabi po yan ni LTFRB. magiting na LTFRB Chair, Chofilio Guadis III. Dapat sana may training naman. 4 daw pong transport companies, 8,000 riders. Alam mo, Kong Jonat, kaninang umaga, kasi nagkotse ako ngayon dahil umuulan. Ngayon ko naintindihan yung sinabi mo. Pagdating ko dun sa may mula Villamor, kasi may crossing doon isa. Yung talagang, nagra-ride ako, motor ako. Talagang under my breath, naku, iho, wag mong gawin yan. Naku, manong, wag po ganyan. Yung talagang, makasingit talaga. Dalos-dalos. Saka, meron silang mga senyas na gagawin pa ng kamay o tataas lang yung paa. Yun na. Yun na yung Kailangan pagbigyan mo sila. Pagbigyan mo sila pag doon. tinamaan mo to, ikaw Tapos ka. Ikaw may problema di ba? doon. Ikaw may problema. Sabi po ni... Training sila, training academy o bago lisensya ha? ang sabi po ng paborito naming si Guad, Oo. ang LTFRB raw po under his leadership, sinisigurong magiging, quote, comprehensive and exclusive daw ang evaluation ng motorcycle taxi program. What the hell does that mean? Napapaano ka? Paubo ka. Evaluation. Napapaubo ka, pare. Evaluation. Ito pong motorcycle taxi, under evaluation po to. Ito nangyayari ngayon is their experiment. Yes. Kasi po, illegal na maging public conveyance vehicle Ang motorcycle. Yes. So wala pang patakaran dyan. So ginawa nila, naggawa sila ng pilot. Ito yun. Ito yung 5 taon ng pilot. At ang gusto ni Guadi. ang magiting na si Guadis, na i-expand daw po yan para maging comprehensive Yes. and inclusive evaluation. Pero experimental. Ang gagawin po niya niyan, dadamihan niya Pilot pala. by 8,000. 8,000 and 4 more companies. Very good. Under to sa favorite word mo, Kong, yung provisional. Provisional Provisional to. muna yan. Approve na sa Kongreso yung patakaran dito. Bakit na binabago na naman ngayon? Kasi gusto po natin magkaroon ng comprehensive na evaluation. Ayan. Sir. Kaya dagdagan natin yan. So kung comprehensive, kailangan magdagdag ka. Yes. Ng player. Paano magiging comprehensive yun kung magdadagdag ka? Syempre ho. Ang tingin ko, gugulo lang. Ang malalaman na ho natin kung ano ang epekto niyan. Ayan. Eksperimento. So, Hindi ako naman, look, in the past 5 years, yung 3 kasali dyan, hindi nyo pa nakuha? Kung paano ang Hindi pa sistema. comprehensive, hindi pa iba. Kailangan magdagdag pa ng... Bakit 4? Ba't hindi 10?
Kung gusto nyo talagang comprehensive. Bakit hindi buong Pilipinas? Sa ibang Pilipinas, ho. Ha? Buong Hindi Pilipinas. Bakit dapat lang? Gawin nyo ng 100. Para kompleto na. Talaga. Ito. Pilot nga ito, kumbaga, kung ikaw mag-experiment, kukuha ka sa microscope, ng katiting lang, Control. na part noon, at titignan mo sa microscope, hindi yung buong daga. Ang titignan mo, Meron kang control, kumbaga controlled, ano. ang hirap i-justify ng mga, kita. Ng mga, Ang mga nakikita mong, kailangan ng bayan. na siya, kinontra na siya dito ng Kongreso eh. Sinabihan na siya. Oo, sinabi. Baka naman Bakit may pa? takdang mga ruta. Pinagpili pa. Ruta. Wala. Wala Walang rin. ruta eh. Pare, Kasi nga eh. yung motorsiklo, Kinalat mo wala. talaga sa You're on syudad. your own. Oo, kinalat mo sa syudad talaga. So, kasama na po ang Calabar Zone at saka ang Central Luzon. Ito. Galing. Tapos, Dadami aksidente dyan. parang by coincidence, ang LTO naman po ginanahang maglabas Yes. Guidelines. ng vehicle plates. Mahigit na 24,000 daw po sa mga tricycles sa Quezon City. Yeah. Ayos. The best. 4 million ang ano niyan, kulang. 4 million. Na fast Sa, track nila. Plates. Oh, naka 24,000 na. Di ang laking bagay. Malaking bagay yun. Siguro mga 10 years. Ano yun? Ano yan? Hindi parang kursorada lang. Huwag tayo mag-issue ng plates. Ganun ba yan? Hindi ba patakaran niya? Kursunada lang. Hindi po kursunadahan yan eh. Oo. Then nag-TRO eh. Tiniyaro kami kaya hindi kami nakapagpalabas. nakapagpalabas. Oo, yan. Yung nag-away ngayon, nag-issue kayo ng 24,000 sa mga tricycles. Laking big deal. Inaabutan ng TRO yan dahil dun sa mga ginagawa niyong terms of reference sa bidding. Ayan. Doon nag-uumpisa yun eh. Patay. Ang matindi, yung Taguig, nag-issue pa ng libreng franchise sa mga tricycles. Ayan, mabigat. Mahigit 2,000 tricycle. Naku. Teka, nakakatakot na Shouldn't pumasok sa hindi Taguig. ba dapat mag-coordinate sila sa isang national, LTO o Ano Hindi, po kasi din? tricycle, ano yan, local. LGU? LGU na yung 1.3, 1,300 tricycle units. additional yan. Libreng franchise. Ayan. Tawan-tawa po si Mayora. Tawan-tawa siya. Mabigat. Hanap buhay, sakay para sa mga At ang inisyuhan po nila, mahihirap yung na mga, mananakay. yung mga nando sa Embo-Embo. Naku. Ay! Kailangan Mukhang may kulay ito. kailangan may connectivity talaga. Aray ko. Aga. Oo. You now belong to Taguig. I will Okay. reserve my judgment there. Titingnan ko muna itsura ng tricycle, kung paano dekorasyon yan, kaninong mukha ang nandun, anong Daanan mo, pare. corporate color. Medyo daanan mo ng konti yung Malamang embo na yan. naka-t-shirt pa yung Kaya kailangan daw po niyang permits na yan para maging safe ang mga riders. Love Taguig. Teka, anong connection no? Nga eh. Kailangan ma-issue ng libreng permits para ligtas ang mga sumasakay. Oh, yes. Kasi baka harangin sila eh. Si-checkpoint sila eh. At hindi lang daw po franchise ang ibinibigay ni Mayor Cayetano. Ang ibinigay nila sa inyo ng mga nakatanggap niyan ay trust. Trust. Yan. Na Paniwala. Trust. Pagtitiwala sa kanila na kayo ay magiging magiting na miyembro ng Taguig. Trust. Nagtitiwala po sila sa inyo kaya kayo binigyan ng libreng franchise. Na hindi, At yan daw tiwala ni Mayor the word Cayetano. of trust, boto. Uy! Oy, Siya. walang Ay, ganyanan. Irak lang pwede Ganyan. eh. Ayan daw po sinabi ni Mayor Cayetano, yan trust niya Sa ay inyo. priceless. Yes. Walang katumbas yan. Hindi kayang lagyan ng Maski na ano pa ang presyo. presyo. Wala. Kaya Kasi kayo ngayon ay mga
botante na ng Taguig. Tanta na ng Taguig. 1,400, 1,300. Naku, tatakbo talaga yan sino ba? Si Abby ba o si Nancy sa, Taguig. sa Taguig pag nagkataon. O, ganun. Ngayon daw po, bagong buhay na kayo sa mga embo-embo na yan. At meron na kayong tricycle franchise. Bagong buhay, bagong Taguig. Ayan. Pero maganda ma-research siya. Kamusta na ba kayo, Taguig? Yung makaikot dyan. May mga Yung sa kilala Cebu. ko. Talaga kayo ba? Bakit gusto mo pa yun? Ikaw talaga. Ba't gusto mo? Baka parang Senado yan, biglang maya-maya, umiiyak pa. Naku, naiiyak kami. Umalis kami ng Makati. Oh, yan. Yayakapin pa rin. Si Mayor na yun pala. Okay na tayo, Taguig. Okay. Malalaman Ito po, yung dating opisyal ng Department of Finance. Okay? Nasentensyahan ng Sandigan Bayan. 60 years in prison. Oh? Yung tax credit scam, naalala mo? Sino? In the 1990s pa. Creditors. Si Uldarico Andutan Jr. hanggang 60 years in prison. 1990s pa to, pare. Ngayon lang na. Wala na yata dito yan eh. Either wala na dito, nasa Amerika, or baka, lost without trace. Ang dali pala lusutan nito. Billion-billion po ang nadali nitong tax credit. Alam mo ba yung tax credit scam? Oo, paano yan? Okay. Refresh my memory. Okay, kung kayo ay mag-e-export, halimbawa, e-export ka, babayad ka ng tax, pero may tax scam ka. Ang gagawin ng BIR, bibigyan ka ng tax credit certificate. Yung tax credit na yun, pwede mong ibenta doon sa magbabayad ng tax. Financial instrument yan. Oo. Babayad ka ng tax. O, bilhin mo to sa akin. Okay. Maaaring discounted or whatever. Pero, kuha ko na agad. Ngayon, claim mo yan sa government. Instead of paying your tax, imbes na yung government magre-remit pa sa akin, bebenta ko sa iyo, hindi na lalabas yung pera sa gobyerno. Okay. Babalik mo yun, babata mo sa yung tax credit po. Ang nangyari dyan, yung tax credit, naging papel lang. Wala naman talagang taxes na nangyari. Yung naging negotiable instrument yung tax. Oo. Binebenta. Negotiable, oo. Oo, Papel lang binebenta yan. Binebenta at lahat nagtatax credit. Bumagsak ang koleksyon ng government. At billion-billion yan. Doon, at sinulat ko kasi itong item na to in the 90s. Doon sa column ko sa Philippine Daily Inquirer. Makikita nyo po yung mga SUV mamahalin nakaparada doon sa Department of Finance. Okay? Yan yung may kinalaman yung ano yun? Chincoe. Chincoe. Pinakamagaling yun. Nasa Canada na yun eh. Okay. Garments. So, ilang pun taon? 30 years? Bago na sentensyahan. Baka nga wala. Nilustay niya yung Tapos na yun. Baka hindi nyo nga siguro na dun sa reading of the sentence, baka wala siya dun eh. Saan nag-opisina si Chingu at that time? Hindi, meron siyang private garment exporter. Okay. Pero hindi nag-ooperate yun. Ang totoong operation nila, yung papel. tax credit. Bakit sabi mo yung mga SUV nakaparada Sa DOF. Kasi kumikita rin yung mga taga-DOF. Yan ang sinasabi ko, bro. Talaga. Kasama sila nag-a-approve niyan eh. Tapos bumagsak yung tax take dahil Siyempre, wala naman tax na nangyayari pero ang daming credit Kontakin mo yun. na ibebenta. Isa naging biktima niyan, Shell. Shell mismo. Bumili sila tapos ano pala yun? Spurious. Basyo. Oo. Patay sila. Parang Fake original yun. Ngayon lang nasintensya. Ngayon lang nakakasite. 30 years. i-appeal pa yan. Oo. Ay, appeal pa. Oo. Siya, Makakamatayan na yan. Hindi pa. Baka nga ganun eh. Alam mo, sa panahon ng social media, pwede pa matrace kung nasaan si Chingu. At least, ma-interview man lang siya. Paano mo ginawa to? Okay Sikat na nga yan. Siya, Okay. Tapos po, ito, another. Ito raw, isang Chinese drug lord. Pare, grabe to.
kukumpiskahin daw po yung mga properties. Yeah. Aha. Hindi, 320 properties na isang drug lord na nangangalang Willie Ong. Hindi natin alam kung ito ang totoo niyang pangalan. Billion-billion daw po ang land holdings nito. Pero drug lord. Aha. So yung OSG raw at saka LRA magfa-file na ng forfeiture proceedings. Ang kanyang pangalan po ng kanyang kumpanya, Empire 999. Ba? Yeah. So maraming land holdings, ha? Kasi, oo, at Chinese national, paano nakabili ng lupa? May kinalaman ba ito sa kaso ni Bamban Mayor? Wala. 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 Malayo. Wala, malayo. Drug lords talaga. And dami na nagtatanggol ngayon doon sa mayor eh. Okay. Ngayon, itong drug lord. Kami na nagtatanggol. Itong tungkol dyan. Sa drug lord. Ngayon na binanggit ninyo na kukumpiskay ninyo yung land holdings, I have news for you. Oh, ano? Naka-joint venture na yan. Patay. Kanino? Sa Mega World? Iba-iba. Paano mo yan gagawin ngayon? Kaya nga, yung next question ko, di ba dapat siya may court order or something? Hindi, ang claim kasi dito ng OSG, hindi Pilipino. Oo. Aba, pa-cancel nyo na yung mga passports and everything. Yun, there's the first move. Tsaka yung land holdings, bago nyo sana inano yan, tinignan nyo muna kung naka-joint venture na yung mga yan. Ito po kasi connected to dun sa raid sa Mexico, Pampanga. Yung 3.6 billion pesos. At that time, yun ang pinakamalaki. Malaki. Okay. Ni-raid po. Ang may-ari, nakita nila, ay itong si Willie Ong. William ko. Empire 999 Realty Corporation. Rehistrado po yan. Yun ang may-ari ng warehouse. Tapos trinace back nila yung mga land holdings niya. Hindi sumisipot yan sa hearing sa House. Wala, never. Iba-iba mula Tagaytay, Lingayen, Pangasinan. Ayun, ito pala ang totoong pangalan niya. Kai Zimeng. Kai Zimeng. Pero tumakas na raw po ito nung 1 taon pa. Wala na. Ang ginamit niya yung passport niya. Ngayon, tumakas ka na, iniwan mo yung property, kumpiskado. Yan. Okay. I-check lang ninyo. Ang hindi pa po alam kung anong mangyayari ay itong isa pang sinasabing Michael Yang. Dahil yung po mga kumpanya nitong si Willie Ong ay kumbaga related daw. May interlocking eh. With Michael Yang. Magpinsan. Ayo. Baka magpinsan yung mga kumpanya nila. Kung hindi man magpinsan, magkapit bahay. Kasi may mga witness, sinabi, yan daw ang drug lord na based sa Davao. Yan si Michael Yang. Oo. Pero hindi rin po umaattend ng hearing. Mano, makukumpis ka rin kaya? May mga pag-aari. Hindi naman tumakas eh. Nandito Yung yan. Willie Ong tumakas. Yung Willie, nagkamali ka, Willie, sinasabi ko sa'yo. Hindi, marami na rin na... Ito kaya mga lupang to nasa mga prime real estate or areas. Iba-ibang lugar. Kasi hindi siya mo joint venture eh. That would be more mas kung magandang lokasyon mo na land bank mo sa... Pare, maski na Makati City. maski na saan sila. Malabon, Paranaque, Manila, Davao del Norte. Yan yung mga Quezon City, Valenzuela City. May puro mga yan. Iloilo City, Cavite City, Cabanatuan City. So mas malaking... Angeles. That make a joint venture na ngayon. Merong gagawing dito. Merong gagawin. Commercial. Ayan. Ang nagsasalita po rito, si Ace Barbers na naghihiring, yung kanyang komite, naghihiring. Kaya sinabi niya, hindi sumisipot eh. So, magpa-file na raw ng forfeiture ang OSG. The other side of the coin, again. Hindi ba nating dapat ayos yan? They are pang-priming the economy. Yan. Nag-i-invest sa real estate. Oo. Although, No, but Pero ang dami nyo namang sinisirang pamilya. But these are- Pagbenta ng droga. At the same time, these are idle. Yung pera na yun, hindi galing sa labas. Galing din dito yun. Parang nag-money laundering ka. Ganun lang. Hindi, nagbenta ng droga, kumita sila, tapos Binili ng binili lupa. lupa. Ayan. So, nakasira ka ng Pamilya. mga pamilya. Tapos ito ngayon, ginamit mo ito Sas- para...
Gagawan mo ng township o commercial. Gagawan mo ng township. Okay. Maganda naman yung pangalan ng kumpanya nila. Empire. Empire 999. Mabigat. Alam mo, nagpadala na yata ng press release sa akin yun. Empire 999. Yeah. Anyway. So, Bakit mabigat. 999? Ibig sabihin, alam mo pare, hindi mangyayari yan kung wala kang mga enablers. Oh. Huh? Okay. That's another thing. Hindi Teka. ka makakapil pa- Abogado, CPA, LRA. lahat yan. Lahat yan. Lahat yan. Tapos meron kang mga ibang mga kasama. Barangay. Barangay, malat yun. Tsaka bakit na itago yung nationality? For a long time. Ibig sabihin, no, Meron kang BID. may taga-bili para sa'yo. May ka front, baka nakakuha pa ng, Hindi, na-trace yung pangalan niya eh. baka nakakuha pa ng passport niya. Kung lalim, di hanggang doon sa DFA. Oo, pare. Ito nga, itong Canadian. Nation. Yung Canadian. Yung international, yung alitagtag Yung po. alitagtag yan na. Oo. Hindi raw po pwede i-deport yan. Kailangan muna harapin niya yung mga kaso. Trial, bago. Deport. Kung ano man mangyari doon sa trial, kung halimbawa after 10 years, mapapalaya na siya, tsaka siya i-deport. Big time drug lord daw pala yan. Wanted yan ng International Criminal Police Organization. At dito pa siya nadali sa Pilipinas. Buti hindi tinepok to. Hindi tetepugin yan, boss. Hindi. Hindi pwede. He knows where the skeleton Oo. is buried. Marami daw pong ebidensya laban dito sa Canadian na to. Ano pangalan niya uli? Thomas Gordon O'Quinn. Yan. Marami raw po ebidensya nakalap ang DOJ. At tuloy-tuloy na itong kaso na to. Alam mo yung ganyan, life imprisonment yan. Kasi walang bitay sa atin eh. So, life imprisonment. Yan daw po, kakasuhan na. Sana nga naman. Alam mo ba Sana naman makakasuhan. Alam mo ba yung nangyari na yan? By chance eh. By chance. Aksidente lang. Oo, kasi di ba, ang nangyari doon, parang naglalakad lang yung chief of police ng alitagtag. Okay. Tapos para maglagay sila ng checkpoint. Okay. Meron, Na-aksidente lang. by accident, ito nakita niya to. Na-checkpoint nila itong nagdadala. Kasi, ang balita ganito, meron na nauna na mga, kumbaga, mga spotter. Okay. Check. Okay. Walang clear. Clear. Biglang naglagay ng checkpoint. Nakita. Nakita tuloy. Bakit van? Ano itong mga ito? Ano itong mga karga nyo? Ayan, ganun pala. Hindi tip, ha? Hindi tip. Sinwerte lang. Sinwerte sila. Kaya madaling-madali, naka-dress uniform. Dumating si boss. Isipin mo, nakadress. Meron bang ganon na talagang alam mo na may mangyayari? Hindi eh. Dress. Dapat more clothes di ba? Dapat ang gawin mo, military gear. Military gear. Yun. Operations. Operations eh. Buta, meron ba naman nag-dress uniform ng operations? Ang dapat pong malaman dito, sino yung mga kasapakat nitong Yung enablers, Canadian na to? yung enablers dyan. Kamukha rin ni Willie Ong. O yan. May mga, Sinong enablers? Yun ang dapat mahanap. hindi yung mga sila lang. Tuntun eh. Kasi hindi lang sila kumita. Wala. Kagaya itong Canadian na ito, sino ang naging kasama niya at kailan siya? Dapat meron. May enabler. Lahat ng history. Alam niya. Alaman. Okay. 9:31 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Lacsamana. Ngayon, last portion na natin, May 27, 2024. Napansin nyo ba itong report ng Moody's? Matindi raw ang money laundering Oo. Hub dito tayo. sa gaming. Hub tayo, hub.
Ano ibig sabihin ng hub? Dito nagdadaan. Dito nagdadaan. Anong ginagawa ng AMLAC? Nag-gaming din sila. Monitor nila. Nag-gaming din sila. Nag-gaming sila eh. In other words, nalalaro sila. Okay. Pero alam nyo po, nasa gray list tayo. Kasi yung buong mundo, binabantayan niya. Kasi laban sa crime, Terrorism. ginagamit nila yung financial System. Yes. para maglipat-lipat ng pera, para magawa nila yung kanilang mga krimen, at saka yung terrorist activities. So binabantayan po yung money laundering. Ang Pilipinas, nandun tayo sa gray list. Pero mukhang matatanggal na raw tayo. Kahit na matindi pa rin ang money laundering dyan sa mga gaming. Sino ba yung mga gaming po na yan? Casino, Yan. Pogo, Yan. at saka betting centers. Dumadami ang betting centers, pati sports betting, meron na tayo. Saan galing yung nilolonder na pera? Sa drugs po. Malaki yun. Malaking portion yun. Illegal gambling. At saka yung mga scam. Mga crimes. Yung scam. Yung mga Malaking scam. scam. Kagaya nung sinasabi nila na ginagawa na hindi na pala pogo, hindi na pala laro, kundi they are inviting investors, etc. O nag-hack sila ng mga bank accounts, etc. Mga ganun Ang klase. lupit na, no? Malupit. Ibang klase na. So, paano kaya yan? Matatanggal tayo sa gray list and therefore, hindi na urgency. Wala na. Yung masugpo ang money laundering dyan sa mga yan. Di tuloy-tuloy yan. Oh, tuloy-tuloy. Wala na tayo sa gray list eh. Hindi ba? Di lalo lalala yan. Considered one of the biggest tayo. Sa Singapore nga nagkaroon din ng Kumbaga, ang goal nila, pare, matanggal lang sa gray list. Hindi malutas yung money laundering. krimen, yung problema na nangyayari. Ay, di ko ata gusto yun. Alam mo ba na na-trace nila yung nahuli sa Singapore na $3.6 billion Okay. Okay, na out of operations coming from the Philippines. Doon ibinato yung mga pera. Sa Singapore naman, kunwari lang yun, Oo. but they're tolerating. Kasi kumikita sila ron. Ang laki ng kita nila doon. Paano yan? Hindi na natin masosolve yan. Di tuloy-tuloy ang mga illegal activities dito, like Para drugs. magkaroon ng The only way to stop these guys, o basta po mabawasan yung kanilang operations, masaktan sila doon sa pera. Oh, yung perang hanapin. Kapag hindi mo sila ginatupag doon, tuloy-tuloy ang kita nila, di ang laki ng pondo niyan, kayang bilhin lahat yan. Ganyan na nangyari sa atin sa illegal gambling. Wetting. Yan, ganyan. Ang wetting operator, sila na ngayon ang nilalapitan ng mga politiko. Boss, tatakbo ko Ganon. Baliktad na eh. Oo. Hindi, Dati yung wedding operator nagpapaalam sa politiko eh. ngayon yung politiko na Na nagpapaalam sa wedding operator. Sila na may control. At ba ano nangyari yan? Kasi malaya nilang nalilinis yung pera. yung pera. Walang disturbance Di ba whatsoever Is from that's the essentially- AMLAC. Yung AML AMLAC. AMLC? Di ba sila nag-intensive Monitoring? Due diligence. Due diligence. Suspicious transactions. Mga And ganyan. then, noon si Binay, tinira nila. Si Corona. Hindi, yun naman taling-tali naman sa... Si Corona. Si Binay. yun, no? Malapit-lapit na tayo sa issue na ng Mexico. Oo. Ganyan nangyari sa Mexico. Hindi po masosolve yan, mga organized crime na yan, hanggat hindi inaatupag yung money laundering. Kasi kailangan masaktan sila. Doon sila dapat na... Sa kanilang pera. At hindi nangyayari dito sa atin yan. Anong ginagawa? Nire-raid yung mga... Halimbawa, sa drug. I-raid yung 1.3 million mga ganon. pesos worth. Papatayin 7. Talaga nga mas matindi rito yung money laundering.
matagal na natin pino-point out yan, even during the drug war of former President Duterte. Kailangan i-trace Kailangan mo yun. tupagin niya money laundering. Mukhang, hindi na mangyayari ngayon. Kasi matatanggal na tayo sa gray list. O, di lalong, yun na nga nasa gray list tayo. Wala tayong ginagawa sa money laundering. Matatanggal pa. Matatanggal pa tayo dyan. Di lalo na, wala na mangyayari. Ang mga kasino, pare, malakas. Malakas sila sa money laundering. Meron nga ang kinukwento sa akin, isang abogado, kasi kliyente niya yung wedding operator. Ang gagawin daw ng wedding operator, pupunta lang sa isang opisina. Mamahalin pa yung opisina. Dala-dala yung kahon ng cash. Kahon-kahon na cash na i-deposit lang doon sa opisina. Hindi sa bangko. Hindi sa bangko, sa opisina. Sa opisina. Yung opisina yan, tatawag sa Singapore. Maglagay Nandito ka ng, maglagay ka ng ganitong karaming dollars dito sa account na to. Tapos bahala na sila maglinis ng cash na yun. Ganon kadali na lang. Phone call lang. Hindi ba tayo pwede mag-coordinate sa Singapore at sabihin natin, sino yung mga tinatawagan dyan? Hindi ba natin pwede i-operate yun? Wala nangyayari. Meron ka na ba narinig ang AMLC hinabol na money launderer? Wala, hindi Wala sila. ka pa narinig? Hindi pa-press release. Baka mahina lang ang boses. Mahina lang ang boses. Hindi, Problema natin. sila. Medyo... Hindi, pero yun nga yung sinabi mo, electronic fund transfers yan eh. Tawag lang. Tapos ililipat na doon sa account doon. Di nasa labas na yon, malinis na yung pera na yon, pumunta na sa bangko eh. Pag dumaan na po ng bangko, malinis na yung pera. Kaya yung mga bangko tinitira din kasi kakuntsaba sila sa Kasama sila doon sa sistema na yan eh. Okay. Kasama sila sa Ang sistema. dami na na-fine dyan. HSBC, lahat yan. mga ganon. Ang laki nun. 3 billion ata yung binayad nila sa Amerika. Tsaka yung mga ginagawa nila dyan, yung the banks issue financial instruments, mga Oo. bonds, whatever it is, yung mga ganong klase. Yun, doon sila. Corporate bonds. Corporate bonds, binibili na nila yun. Uh-huh. So, they are part of the whole thing. But of course, casinos, medyo mabilis. Parang hindi ba natin inaasikaso ang organized crime dito? Mas gusto pa natin yung mga Pipitsugin. focus crimes na. Mga pipitsugin. Kailangan mo po may special task force dyan eh. Kasi Action plan. ang laking epekto niya sa atin, pati sa economy. Oh, economic sabotage yan. Oo. Malaking bagay. Economic sabotage ba? Para yung kay Bilyar. Yung smuggling daw economic sabotage. Yan na ang solusyon. Yan na ang solusyon nila. O ngayon, gusto nyo good news. Ayan, Sige, sige. importante yun. Tama, Importante Good yun. news. Pampagana Pero Pampaga. amlak, gumalaw-galaw naman kayo. Ayan, yan ang... Wala. Tagal na niya amlak na yan. 1990s pa yan eh. Ni isa, wala pang nakasuhan. Walang money laundering dito sa atin. Ang nangyayari, di ba? Oo. Kasi wala nakakasuhan. Ni isa eh. Alam niyo po ba itong Philippine company na to na nagwawagi sa larangan ng steel products? Itong Steel Asia. Asia. oo. Yung investment, oo. Nag-export po ng steel products sa Canada, 1.5 billion. Hani pa? Pet pa itong Steel Asia kasi ito very aggressive to. Very aggressive. Gusto po nila maging self-sufficient tayo. Kasi ang isang bayan na walang mahina ang steel industry, Wala, hindi obra. hindi magiging industrialized. Hindi nakukuha sa services lang yan. Oo. Naka-anim na shipment na raw po sila sa Canada. At yung kanilang bakal gagamitin doon sa subway na ginagawa sa Canada. Canada. Takin mo yan. Oo. Proudly Philippine-made steel. Okay? Steel Asia. Steel Asia. Rebars po yan. Ito yan ang laki na investment yan kung saan lugar. Nagtatayo nga sila ng 8 hanggang 10 na plants all over the country. Pwede na yun, pare. Sa atin. May pag-asa na Yan tayo. ang ano ng Steel Asia. Pero ang ano po dyan kasi, ang laking investment niyan.
Kasama naman nila yung yung the world's biggest Sa Davao, meron yan eh. steel company. Bao Steel. Bao Steel. Yung Ng China. Yan ang industrialist ka talaga. Oh, ngayon yung Vision yan nung matagal na. Si ni Mr. Benyao. Benyao. Alam mo yan, nung nagtayo siya ng steel company, tumagilid eh. Oo, ano Kasi yan? tinamaan ng smuggling. Nayari siya. Nayari siya dyan. So, grabe ang smuggling nun ng steel. At yung parang kakuntsaba pa nga yung DTI dahil May testing ka. substandard. Nakakalusot. Meron silang yung technical. Kaya, oo. So, tumagilid siya. At ginawa niya talaga, ginapang niya yan, yung industry. Kasi naniniwala siya na kailangan ng Pilipinas yan. Okay. Hindi siya nag-baby steps. Ang target niya lang, hindi. Ang target niya lang, 70% tayo self-sufficient sa steel. Para medyo kontrolado naman natin kung ano yung ginagamit natin. Yung kung anong yun, in terms of safety and in terms of price. Oo. Kasi itong mga smuggling, Wala siyempre, pa kailam yan. Yari yan. Nasa earthquake belt pa man din tayo. Naku, Diyos ko. Okay. Gumagawa na sila ata ng Ano to tawag yung bilog-bilog pellets? Oo. Oo. At saka Yan yung eventually, gagamitin. Halimbawa, tutunawin yan at gagamitin na sa ibang... marami tayong ganun dapat meron nga tayong ganun yung pang-uumpisahan. Kasi marami tayong junk Marami tayong junk dito. So, kailangan mo munang tunawin yun. Yung mga jeep, dapat i-recycle. Wala tayo yung kinakrash yan. Kinakrash tapos Hindi, yan na ngayon ang sistema sa steel. Even hindi na yung outside, in Japan. nagbubungkal ka magkano hindi. Marami na yun? namang Maraming junk. Marami na ngayon i-recycle na steel. At ang steel business, wala na po nag-finance ng mga major banks na from scratch. Kasi gumagamit ng coal. And therefore, they don't wanna do that. So ngayon, ang magiging trend po dyan, yung Recycling. gold mine in the cities. Ano ibig sabihin yan? Re-recycle yung mga scrap. Mga junk, Ah, scrap. mga scrap. Yan. Kaya kung kayo meron mga scrap sa bahay, makatulong kayo, ibenta nyo sa junkyard. Magandang business. Hindi, malaki yan. Malaki yan. Dapat yan ang mga pinapasok ng Mahardika funds. Hindi, alam mo, pare, yun ang isang suggestion dati from the very start. Kasi sa Caloocan, maraming ganun. Di ba yung mga luma, malilit na gawin na natin isang buong zone. Doon mo na lahat dalhin yan at doon na magtunaw, doon na mag-ayos, etc. Ganong klase. Kasi dati meron sana tayo integrated steel mill nawala project yun. ni Naka-focus doon, President Marcos. Medyo po yan, kinarne. Oo. Nung panahon ni Cory, binenta yan sa isang Malaysian Malaysian. firm. Yung Malaysian firm, kinarne yan. Binenta pera-pera. Pera-peraso. At yun, So nawala na tayo steel. Ito Steel Asia is attempting. So hanggang ngayon daw po, gusto niya nila maging 70% self-sufficient tayo sa steel products. Hanggang ngayon daw, 60% ng ating billet ay imported. 86% ng finished steel imported. Paano tayo aseso niyan? Okay. Sila na lang ang pag-asa natin niya, Steel Asia. Oo. Ano yan Very modern po yung kanilang planta. And they're all over. They have in Cebu, they have in Central Luzon, in Davao, sa Lemery, Batangas, yung bago nila. Okay? Laki na nang nai-invest nila. Tuloy-tuloy sana yan. Kasi mukhang... maayos naman ang patakbo ni na Benyo. kung pumusa sa Canada, gagamitin sa subway. Ibig sabihin. Ibig sabihin, kalidad yan. Ngayon, Hindi yan yung patakbuhing steel galing sa China na ini-smuggle dito. ito ang advice. Yung mga magawa ngayon ng subway, baka naman nakatali na kayo sa produkto dyan. Dahil finansyan nagkaroon na ng finansyan deal ng yan Japan. Baka nakatali na kayo dyan.
Baka nagbabayad pa ng penalty yan. Yan. Parang yung kaliwada. Parang yung kaliwada. Kasi ang laki, ang taas, ang haba na ng delay. Oo. Ibig sabihin po, yung kontraktor, nakatali sila Nakatali dyan. dyan. Imbes na meron sila ibang ginagawa. Oo. Ang ginagawa nila, nagbibilang sila ng penalty. Naku. Mahirap ba magbilang ng penalty? 1 month? Ito workout niya. Tapos, babayaran ng gobyerno. Yan na, paper, parang tax Credit. credit. Ito, nagbibiling ako sa'yo. Merong memorandum of understanding lang yan, pare. Parang yan yung mga parking. Memorandum. Ganun lang. Ganda yung memorandum of understanding, ano? Iba-ibang level, ano? Meron the high echelon, so, ano? Passive deals. Merong parking lang. Merong parking Isipin lot. mo, nagkaroon na ng ganyan na na-modernize yung skimming. Na modern. Ano pa na? Ngayon ko lang na, parking, nagkaroon ka ng Oo nga eh. sa harap ng bahay mo. Hindi harap ng bahay niya, sa eskwelahan eh. Sa eskwela. Puto pa. Nakahawak na siya ng buong Sipin mo yun? Paano kung sa eskolta ako magkaroon? O sa Kalaw? Boss, O ba't sa mo- UN? Hindi ka pwede dito kasi traffic. Hindi, ba't mo binigyan yun? Ako hindi mo pwedeng yan. Ano yan, ha? Sa tapat ng police headquarters. Nabigat yun. Kasi kumuha ka ng MOA parking. Yan. Pero bilib ako dyan kasi alam ko hinahatak yan sa Maynila. May mga striktong lugar doon sa... Iba na Maynila ngayon. Kasi madalas ako nasa Rizal Memorial ako. Hinahatak pag pumarada ka. Kailan ka huling napunta sa Rizal Memorial? Well, last week, ganun. Ngayon, pag may event, medyo tama ka, no? Biglang nagiging negosyo, biglang Oo. pwede. Tapos, Boss, hindi ka pwede dito. pero yan, mukhang meron siya. Innovative. Galing. Ginalingan. Ito po, meron daw yung baby wipes. Dongbang baby wipes. Lasams Bonito Bebe baby wipes. Ano yan? Mga bawal. Baby wipes, wet towels. May ban na po yan, pero naibebenta pa rin. Naku, mag-ingat kayo. Pakiulit lang, yung mga pangalan. Meron daw, meron daw substance na naapektuhan yung balat ni baby. Naku. Allergy-causing preservatives. Okay? Yan po manghirap i-pronounce nung methylchloroisothiazolinone. Ang bigat. Ang bigat. Isobutibla. Ang hirap po ng mga substance. At sabi po nitong Eco Waste Coalition, nag-test buy sila at nakita nila available pa itong mga baby wipes na to. Okay? Matagal ng ban yan, 2018. At naibebenta pa rin dito. Sino namang walang konsensya? Ang Na magbebenta pa distributor niyan. na yan. Yun ang dapat hulihin. Di Hindi ba yung mga nagre-retail. si Chalex, si DTI tumututok dyan? Hindi, closely coordinating lang yan. Closely coordinating and intensely monitoring Problema po the ng police situation. yan. Enforcement yan. Hindi akin yan. Hindi, 2016 pa pala ito ngayon, ng ban na to. So, nag-warning po ang itong coalition, nag-test buy sila at nakabili sila Dongbang baby wipes, Lasams Bonito Bebe Mura lang baby siguro. wipes, Mura lang siguro, kaya... baby wipes wet Inyo towels. po yan. Okay. Sensitive comfort baby. Meron daw po mga preservatives na nakakakos ng allergy sa mga baby, sa mga sanggol. Baka arsenic Most, pa yan. karamihan daw dyan, made in China. Nako. Binebenta yan 25 pesos hanggang 50 pesos per pack. Mura nga. Mura nga. Mura nga. Ang napansin nila, bagong-bago ang stocks. So, ibig Ibig sabihin, sabihin, hindi sumunod sa ban. Kapapasok lang. Pinasukan. Paano to? Meron siyang kamowa sa customs. Ano kailangan kaya rito? MOA o hindi? Hindi na kailangan mo one. Diretsahan yan. Diretso na yan, mga ganyan Diretsahan klase. ganyan. Marami. Kailangan i-monitor na to ni Chaleco. Chalex, yan ang dapat... Dumiretso na yan. Container ang dating yan. Oo.
Paano yan? Ban yan, ha? Watchdog. Paano po yan? Okay. 10 o'clock na ng umaga, sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Pero ito na! Andito na! Ronda Pilipinas kasama ang award-winning broadcast, Dennis the Distributor Antenor Jr. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.